Hello, magandang araw po sa inyong lahat. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Sa nung panig ng mundo kayo naroon, mabuhay po kayo. Kasama ko rito sa Dolomite Beach, si Go Philippines. Please follow sa kanyang Facebook and subscribe po sa kanyang YouTube account, Go Philippines. Survey po kami rito regarding sa People's Initiative at ano ba ang pulso ng taong bayan sa bagay na yan at saka sa amyenda o pag-update po ng ating saligang batas. Aprobado ba to sa kanila? Okay, so magandang hapon sa iyo, kapatid. Matanong ko lang, aware po ba kayo sa People's Initiative? Ano po masasabi niyo ron? Base po sa mga balita, mayroon daw mga pinapapirma ng mga tao, pinipili lang sila. Pero ang hirap lang kasi karamihan sa kanila hindi alam kung ano yung pinipirmahan nila. Base sa mga paliwanag nila, pumipirma sila dahil may matatanggap silang ayuda. Yun lang pagkakaalam nila. Kumbaga, hindi pinapaliwanag nung papapirma kung ano yung pinipirmahan nila at kung para saan yun. Kaya yung iba, siyempre gusto nila magkaroon ng ayuda, pumipirma na lang sila para sila makakuha. Yun lang naman po ang Okay. pagkakainin. Matanong ka lang, boss. Okay ba? Ano pong okay lang ba sa inyo na amyendahan? Kasi yung People's Initiative ay para sa pag-amyenda o pag-update sa ating constitution. Kung para naman po sa kapakanan ng karamihan, wala pong problema yan. Yun nga, dapat may paliwanag din sa bawat distrito kung ano talaga yun. Kasi pag hindi maintindihan ng mga tao, pipirma lang sila. Ngayon, magikinabang sila. Pero pagdating ng araw, sila din ay may hirapan. Maghahanap sila ng ayuda. Yes po, yes po. Tapos wala naman palang ayuda kasi Opo. hindi pala ito para sa ayuda. Yes po. Thank you. Boss, kayo po, anong masasabi niyo? Aware po ba kayo sa People's Initiative? Hindi ko alam kung saan saklawin yung mayroon doon sa Constitution. Ano ba yung mga kailangan i-amend doon sa law sa Constitution. So far sa karamihan naman ng tao halos hindi masyadong naintindihan. Mas maganda siguro marami pang pag-aaral or exposure na gawin para maipaintindi yung Constitution na currently na mayroon tayo ngayon. At kung may plano man baguhin, mas maganda rin siguro para doon sa dating sa mga dating laws na dapat ma-improve na ngayon or dapat may explain din ngayon para matingnan talaga kung ano yung dapat na baguhin. Economic provisions daw po ang sabi ng ating presidente at saka ng House Speaker. Well, kung para raw po makapasok ng maluwag dito yung mga foreign investors. Okay ba kayo doon? When we talk about foreign investors, nandiyan kasi palagi yung ideas natin kasi na yung foreign. Anyway, nakikinabang din naman yung mga ang sambayan ng Pilipino kasi it causes more employee, mga trabaho. Pero kung mas maganda siguro na ang gobyerno mismo yung mag-provide ng trabaho ng mga para mismo yung gobyerno yung kumikita para din sa tao. Okay, maraming salamat. So ibig sabihin magkaroon ng state capitalism. Oo. Gobyerno yung magnenegosyo. Yes, mas maganda. Kasi yung ang hirap kasi, diba, nangingibang bayan na nga tayo para magtrabaho. Pati ba naman dito sa aasa pa tayo sa mga dayuhan. Pati pa dito sa Pilipinas yung papasukan natin ng trabaho is galing pa rin sa Okay. galing pa rin sa Dayuhan. Why it's not gawin natin na yung gobyerno talaga found ng trabaho na para sa mga tao for them to employ. Okay, thank you so much. Thank you. Taga saan po kayo? From Samar. From Samar. Alright, thank you Thank you. Dito naman tayo. Okay, so yun, nakarinig nyo na. So from Samar, eto naman. Excuse me, boss, okay lang ba? Quick survey lang po regarding po sa People's Initiative, kung aware po ba kayo doon? Hindi kayo aware. Pero tungkol ito sa aksyon na para amyendahan daw yung Constitution. Okay lang ba kayo ron? Amyendahan na ang economic provisions ng Constitution natin para maging maluwag daw yung pasok ng mga foreign investors. Okay lang po ba sa inyo yun? No idea. Okay, thank you. Excuse me, quick survey lang po kung okay lang. Regarding po sa People's Initiative, aware po ba kayo ron? Yung aksyon na baguhin yung Constitution natin. Okay, thank you. Excuse me, good afternoon. Quick survey lang po regarding sa People's Initiative. Aware po ba kayo doon?
Yung aksyon para baguhin daw o i-update yung ating constitution. Wala pa kami idea. Wala kayong idea. Okay, thank you po. Ay sir, magandang hapon po sa inyo. Quick survey lang po. Ano pong, aware po ba kayo sa People's Initiative, yung aksyon ng gobyerno na kunin yung inyong mga lagda kung pumapayag kayo na amyendahan ng Constitution katulad ng mga economic provisions? Talagang kailangan na yan. Matagal na dapat na ano yan, na kinawayan ng gobyerno eh. Saan dapat malaki na pinagbago ng ekonomiya dito sa Pilipinas, pati yung buhay ng mga tao dito. Matagal ng problema na kahirapan eh. Kasi sa amendments na gagawin sa Constitution, yung tinatawag nila na economic provisions kung saan sa kasalukuyan po yung foreign investor na, di ba, sa ang presidente may mga nakukuhang mga pledges ng pangako ng mga negosyante sa dayuhan, pero hindi naman nila natutuloy rito dahil kailangan kumuha pa sila ng mga kasosyong Pilipino. Doon naman po sa gustong mangyari nila ngayon, payagan na yung mga dayuhan na magtayo ng negosyo 100%. Wala na yung 60-40 sosyohan. Ang resulta naman ito, makakapag-provide po ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Okay, ano masasabi niyo po ron? Maganda yan. Dahil na mga dati, ang dami pang mga kung ano mga kinukuhang mga requirements para na makapagnegosyo dito ang mga taga-ibang bansa na hinihikayat ng mga pangulo na dumaan o lalo na ngayon para lang mag-invest dito sa Pilipinas. Mahalaga talaga na ganyan para ano naman solusyonan dito yung hirap dito sa Pilipinas. Dahil nga sa edukasyon pa lang dapat matulungan nila para mas makakita sila magandang trabaho. Tama po. Okay. Ano sabi ko doon? Sige, maraming salamat po. Taga saan po kayo? Marikina ako pero dyan lang ako sa Cubao Okay. boarding house. Quezon City. Sige po, thank you po. Excuse me, magandang hapon po. Quick survey lang po kung aware po ba kayo sa People's Initiative at kung yun yung mga nagpapapirma sa barangay, kung payag kayong maamyendahan ang ating Constitution. Yung papirma na yon para magbigay ng pahintulot kung pumapayag kayong ay i-amend yung Constitution natin. Yung 1987 Constitution, Saligang Batas. Saligang batas po. Oo. Saligang batas tungkol saan? Sa ating bansa, Pertaining daw po sa economic yung economic provisions, mas maraming trabaho ang maibibigay nito. You mean po parang ang nangyayari, yung mga foreign investors na lang ang mag-invest sa Pilipinas? Hindi naman. Pwede silang mag-invest ng malaya. Pwede mag-invest. Opo. Pag na-amyendahan yun. Opo. Okay po ba kayo sa ganun? Okay naman sa akin yung kung makakatulong naman po sa mas maraming Pilipino. Pero kung hindi, wag na lang. Definitely, kung magbibigay ng maraming trabaho, makakatulong yun. Di ba? Pero aware po ba kayo na merong mga nagpapapirma tungkol sa People's Wala Initiative? naman po sa amin. Taga saan po kayo? Antipolo po. Antipolo. Alright. Sige po, thank you. Alright mga kabayan, dito naman po tayo. Sir, quick survey lang po. Anong masasabi ninyo sa mga galawan ngayon na amyendahan ng ating saligang batas yung economic provisions? Pabor po ba kayo ron para magkaroon daw ng mga yung foreign direct investments na pumasok rito, magkaroon ng mas maraming trabaho? Actually sa akin, siyempre bilang Pilipino, so lahat tayo lahat tayo mas maraming may hirap pa rin nasa Pilipinas. Kung papasokin pa rin tayo ng ibang ibang tao na dito sa Pilipinas, siyempre masakit sa atin ng bilang Pilipino na ang dami-dami mga walang trabaho. Kung magkakaroon ng business ang mga ibang tourist dito, siyempre sana lahat na kung mabibigyan ng pagkakataon ng lahat ay magkapantay-pantay yung mga walang trabaho at mabibigyan ng sapat na pangangailangan. Siyempre ang dami pa rin problema ng Pilipinas. Kung papabor ako, baka hindi. Kasi marami pang problema yung Pilipinas. Problema pa nga sa Pilipinas, hindi nila marami mag-dagdag pa sila ng isang obligasyon. Parang gano'n lang yun. Yun lang yung opinion ko. Okay, maraming salamat. Right, kayo naman. Okay, sige. Anong masasabi ninyo ron sa pinopropose na charter change na yung
direct foreign investments. Ibig sabihin, papayagan natin na makapasok ang mga dayuhang investors dito para makapag-provide na rin ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Well, okay na naman po sa Pilipino, pero sana i-priority pa rin po natin ang bansa natin. Kasi, commonly kasi nangyayari sa bansa natin, dinarayo nga tayo. Pero yung mga kapwa natin Pilipino, parang di pa rin umuusa daw umaangat. So bilang isang Pilipino, okay naman po ako sa part na yun, pero sana, pabor pa rin sa mga pangkalahatan. Sa tingin mo ba hindi magiging pabor yun? Kasi sa kasalukuyan ngayon, para makapag-invest sila, kinakailangan meron silang kasosyong Filipino 60%, tapos 40% si foreigner. Ang problema, hindi naman kaya ng mga Filipino investors, yung iba ayaw. So hindi makakapasok si investor. Kaya kasi sayang di ba, maraming mga billion dolyares sa pledges sa mga lakad ni BBM. Pero hindi nagmamaterialize dahil sabi nila, yun daw po yung nagiging hadlang. Gusto ng mga investors, sila mag-invest nang wala ng hassle na merong kasosyong Filipino. Tapos ang mga magiging empleyado, mga Filipino rin naman. So job creation. Hindi pa rin. Siyempre, sarili natin bansa Okay. Respect na lang rin sa kung ano yung... Pwede silang mag-invest sa bansa natin actually. Pero wag nilang tapakan yung pagiging Pilipino natin. Diba? Okay. O madaling sabihin na sabihin empleyado. Pero yung mismong ma-handle, sana. Meron tayong karapatan sa part na yun. Kasi siyempre, magpa-privacy yan. Diba? May mga ganong part kasi Alright. na dapat alam din natin kung ano yung ginagawa nila sa bansa natin. Yun lang po yan para sa akin. Okay, thank you so much. Oh, yeah. Pwede pa yan yan, ha? Oo, pwede pa. Kuya, interviewin ko lang kayo saglit. Nabalitaan nyo ba yung yung nagpapapirma sa mga barangay, yung People's Initiative? Wala pa. Yung babaguhin daw yung constitution, yung mag-aamyenda. Pinapirma sa atin sa barangay. Pamigay man yun. Meron sa barangay nyo pero pamigay. Pero pinapirma kayo. Mga botante lang. Pinaliwanag sa inyo kung para saan? Hindi po. Kailan po yun? Hapon lang yan yata na mirma. Kahapon lang, okay. Malamang po, yan na yung sa People's Initiative. Oo. Matanong ko lang kayo, pabor po ba kayo na i-update yung constitution natin, na payagan yung mga foreign investors na mamuhunan dito? 100%. Wala nang kailangan sosyong Pinoy. So makakapagbigay ito ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Tayo papayag yan. Hindi kayo payag. Hirapan tayo lalo niyan sa trabaho. Kukunti lang ang oportunidad na bakante. So okay lang sa inyo yon. Ano lang nila lahat dito ng mga Halimbawa kung sila nang makahawak rito, wala nang ng mga Pinoy. Kaya problema, walang Pinoy halos na nagnenegosyo. Sino magbibigay ng trabaho sa atin? Hindi naman sir ay lang namin. Kung anong gusto ng gobyerno, yun ang masusunod sa amin kasi kami may hirap lang kami. Wala kaming dyan. Anong gusto nila, sunod na lang kami. Basta sa akin kabubuti natin, ano? Ay, kabubuti mo. Okay. Kasi wala kayong magagawa dyan, may hirap lang kami nag-aaral. Kasi yung pinapipirmahan na People's Initiative, yun ay kung pumapayag kayo, dapat ganun yung tanong, kung pumapayag ba kayo sa pagbabago sa ating saligang batas sa economic provision. Sa amin yun, sir. Oh, grabe. Okay, siya basta pinapirma lang. Ewan ko kung yun na yun, kung ano yun. Basta Okay siya. Sige ho, thank you.